Good day everyone. So ito yung ating isang layer natin. May sipon pa siya. Deep. Yung isang mata niya ay nakapikit. Pero yung nakikita niyo. So nag-ano tayo. Tawag dyan. Premoxil. Pinayin natin ng Premoxil. Kasi kahit paano mawala yung sipon niya. Yung sipon kasi na ganon. Tapos pumunta na sa mata. Nakakahirap yun. Lalo na kung magaing mata-try siya na ang tawag doon. So ngayon, yung update, good day and a bad day. Yung pangyayari kasi bad kasi ng araw ng maulan kaya nagkasipin yung ating mga alaman. So bilang isang magmamanok o nag-aalaga ng mga layer o hairy chicken, kailangan natin always nakamonitor tayo sa kanila. So ayan yung ating mga alaga. Kung mapansin nyo doon sa dulo, ininom ng Rhode Island Red na hen ay Promoxid din yan. Tapos naglagay tayo kaninang umaga ng ayun dahon ng papaya para kahit paano meron silang natutuka, kahit paano makakatibig tayo sa pigs. Tapos maganda rin yung kasing dahon ng papaya para din siya pinapatay din niya yung mga bulate sa tiyan ng o sa tutukan ng ating mga alaga. Tapos pampataba din yan, pampaboost ng energy, yan yung nakukuhang benefits. So ayan, so pag ganyan tagulan, ayan, so yan sa mga mararanasan natin na laging possible always 80% magkakaroon ng sipon yung ating mga manok, lalo na kung ating mga manok hindi natin nabaksinan. So ayun yung ating mga naranasan, kaya hindi nagsasabi na napakadaling mag-alaga ng mga manok. Tulad dito nakaraan, nagkaroon na siya ng sipon. Siyempre ilang araw umulan na naman, tapos napakalamig sa madaling araw, so dito lang sila nakakulong. Nagkaroon ng sipon itong crossbreed ng Rhode Island Red at Decal Brown. So 4 months na to, lapit na nito mga itlog, pero dahil sa masamang panahon, lagi tayong kailangan always tayo meron price. So hindi ko ito pinapromote, hindi tayo sponsor ng Premoxil, pero pinapromote ko to kasi ito paano nakakatulong ito talaga sa pag-prevent ng malalang sipon ng ating mga manok. Ito yung ating IMC Manil Rooster, nunukayan. Ito yung ating Black Mengsin, yan, tapos yung Texas. So yun yung ating na-encounter pag nag-aalaga tayo ng mga manok. Tapos siyempre ito yung ating mga pinapakain, Maridi Cacao, meron tayong Maridi Agua, tapos ito yung guys. Pero ngayon hindi natin to binabawasan kasi pinapalago natin to para kahit paano makuha tayo ng source ng pagkain ulit. So hinahayaan natin yan. So focus tayo dito sa pagpapakain ng Maridi Cacao, pero hindi araw-araw, minsan lang kasi nakasama din sa kanila yung sobrang dami ng nakakain ng Maridi Cacao. Iba pa rin feeds, so nakakatulong lang siya ito para makatipid sa feed. Tapos syempre yung Maridi Agua, tapos yung mulberry fish, daw ng bayabas, lalo na yung ating oregano, yun, pinapakain din yun. Mas maganda yung oregano. So ayun yung ating na-experience, lalo na kung maulan. Buti na nga wala tayong kambing, kasi dati may kambing tayo, mas nahihirapan tayong makapokus kasi lalabas tayo, pupunta tayo sa pastulan, then
yung mga alaga tayo. So napakahirap. Yung mga alaga tayong manok. Kasi sa manok, hindi mo porket nag-alaga ka, pakainin mo, paibigyan mo ng tubig ayun na lang yun. Hindi, always monitor tayo dyan. Kasi mamatayan ka lang ng isa, bilangin mo na yung isang magkano na yung bentahan yan. So ayun yung nalulugi sa atin. At the same time, yung pakain nila. Lalo ngayon mahal na yung feeds. So kailangan talaga pag ganitong panahon na maulan, always tayo nakamonitor sa behavior nila. Napaka-importante nun. Tapos, pabang update. Yung ating mga sisiw ng pabo, 5 na lang. Namatay yung isa na naman. Yan sila. Isa kasi may sakit. Natuluyan na. Kasi nga sobrang lamig. Pero, hindi niya kinaya yung lamig na naramdaman siguro. Kaya na bumigay na rin siya. At the same time, hindi siya tumuloy yung paglaki niya. Naunahan na siya ng mga kapatid niya. Mag-1 month na to. Ganitong, ayan. Ayun. So, ang pakain natin, always pa rin, Integra 1,000 hanggang mag 2 months sila. Saka tayo magpapalit ng Integra 2,000 or GMP 2,000. Basta always 1,000. 1 to 2 months, ayun yung pakain natin sa mga sisiw ng pabo. Kasi napaka-importante sa kanilang protein. At the same time, habang lumalaki sila, lumalakas din yung ano nila, yung pagkain nila. So siyempre at the same time kailangan din natin i-monitor din sila kasi yun magkano din ang pabo kahit na sisiw. So hindi ganun madali mag-alaga ng mga talaga dito sa atin backyard farming. Kahit maliit lang to, pag lalagaan naman natin ng maayos yung ating mga alaga, bibigay magandang ano na rin ito, maganda na rin yung binibigay na dating na balik sa atin. Kumbaga sulit yung pagod at paghihirap na ating ginagawa, pagtitiyaga. Kasi tiyagaan talaga, tapos disiplina rin, lalo na sa umaga kailangan mo gumising ng maaga kasi kailangan i-monitor mo sila, lalo dito sa range na area na to. Yung ating mga net hanggang dito lang, pwede silang umalis. Buti na nga lang yung mga pabo, hindi na tulad dati na talagang lumalabas. Tapos meron isang manok, nakakulo yung ating process ng IMC Mani Cross Rhode Island. Ayun, nakalabas yung nakaraan. Tapos pumunta dun sa may mga manok niya pansabong. Lumaban tong ano natin. Buti nga binalik dito sa atin yung ating manok na Rhode Island Cross IMC Mani Cross Rhode Island. So nakakulong siya ngayon kasi lumabas siya naghanap ng pagkain. At the same time siguro nakakita ng babaeng manok doon, so pinuntahan niya. Kaya yun yung mga possible way. Kaya may din magkaroon ng naka-free range na manok kung ang area mo ay masyadong mababa yung pinakabakod ng net mo. O ilan talaga mataas, 7 feet, 8 feet taas. Tapos so kaya naman pwede rin natin bawasan yung pakpak nila, kaso ang pangit tignan pag binawasan yung pakpak. So hindi ko ginagawa yun kasi unang-una napapangitan ako sa itsura ng manok pag binabawasan yung pakpak. Tapos mas nasa danger sila pag putol yung pakpak. Siyempre hindi sila makakalipad agad-agad kung sakaling may sa kanilang humabot tulad ng aso o tao, madali silang mahuli kasi putol nga yung pakpak, lalong-lalo na sa mga inahin na manok. So kailangan talaga hindi mo putulan ng pakpak yan kasi lalo na kung yung mga anak nila, lalo yung mga native nagliliman nila yan, kung putol yung pakpak, so hindi nila mahasakop lahat para malimliman yung kanilang mga sisiw. So ayun yung ating mga na-experience sa pag-aalaga ng at the same time pag yung manok mo simula ka sa 2,
hindi lang manok, pabo, gansa, pato, bengala. Yung bengala wala na tayo kasi mahal. Ang nangyayari, hindi mo magul yung hindi mo tawag yun, mapush yung magpadami ka, lalo na kung napakalit ng area mo. Pero nandun yung thinking at yung tawag dyan, iniisip mo na sana meron ka pa nito, na meron ka pa ng gantong breed. So ako ganun. Tapos ang problema, dahil syempre nag-iisip ka ng panibagong breeder naman, no? Nandyan din yung kulungan mo nagkukulang. Kung kailangan mo, gagawa ka uli ng panibagong kulungan kasi hindi naman sila pwedeng magkakasama. Hindi, okay sana kung mula nung sisiw magkakasama na sila, kahit na may mga mas madaming lalaki, kahit pagsamasamahin mo na yan, hindi sila mag-aaway man, pero hindi ganun nakakalala. Pero yung yung ihahalo mo yung bago mong binili, tas ihahalo mo agad, aawayin yan. Tapos at the same time, hindi mo rin dapat din, may bago ang binili, ilalagay mo agad dun sasama mo agad dun sa mga dati mong manok. Hindi ganun. Yung kailangan i-quarantine mo muna siya ng 1 linggo. Titignan mo kung siya ba baka bigla magkasakit o may dala ba siyang virus, kaya ganun. Kaya ihiwalay mo muna siya, hindi mo din pagsamahin. Kaya napaka importante na hindi ka lang basta-basta nag-aalaga ng manok. Kailangan lagi mong titignan yung behavior ng mga alaga mo. Then sa pag-alaga dito sa area natin, wala tayong gansa. Yan, so may mga pumapasok na mga pusa, aso. So nasa critical na kondisyon o nasa danger na kondisyon yung ating mga manok nun, mga pabo, kasi may pumasok na aso o pusa. Lalo na yung pusa, kung may nangingitlog ka manok sa area mo, sigurado yan, yung itlog niyan wala na. So kaya kailangan may gansa ka din. Pero mas maganda may kasama pang bengala. So wala, mahal lang bengala ngayon dito. Pares is 2.5, kasi para sa gansa. So sa gansa natin hindi pa nangingitlog, so sana mangitlog na siya. So ayun lang po, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po.